Iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Customs kung bayad ang buwis at hindi smuggled ang mga luxury vehicles sa isang showroom sa Pasay City. Ang mga naabutan namang mga dayuhang stop doon, walang maipakitang mga papeles. Nakatutok si Maki Pulido. Rolls-Royce Phantom, bulletproof na Maybach Mercedes-Benz at mga sports car na Ferrari at McLaren. Kabilang yan sa nasa 35 luxury vehicles na inabutan sa isang repair shop at showroom sa Pasay City. Hinihinga ng mga ito ng Bureau of Customs ng patunay na bayad ang mga buwis. Itong Rolls-Royce Phantom halimbawa, dapat nasa 100 million pesos ang binayarang duties and taxes. Hihintayin pa yan bago masabi ng customs kung smuggled ang mga ito o hindi. They have 15 days to show proof of payment of duties and taxes. Inaalam pa rin kung kanino ang mga ito, sino ang nagbebenta at paano sila naipasok ng bansa. Pinuntahan lang ng BOC ang repair shop at showroom para tignan kung bayad ba ang buwis ng mga sasakyan matapos ma-monitor ang bentahan ng mga luxury vehicle sa social media. 3 office staff ang inabutan doon, 2 Chinese na lalaki at 1 babaeng Vietnamese. Hinahanapan namin kahapon ng documentation, wala namang ma-present na mga visa or wala silang dalang papel eh. Hindi ko naman sila pwedeng i-hold. Hindi naman ako immigration, ma'am. Suspetsya ng Customs Intelligence Group, may kinalaman ito sa Pogo. Dahil nag-aalisan na yung mga Pogo, dinidispose na nila yung mga cars nila. Allegedly lang, ma'am, yan ha. Kung sa loob ng 15 araw ay hindi mapatunayang bayad ang buwis ng mga luxury vehicle, kukumpiskahin ng customs sa mga ito at maghahain ng kaso laban sa mga may-ari. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency sa bigas, sa susunod na linggo na, inaasahang mabibili sa mga kadiwa stores at piling tindahan ang mga bigas na hawak ng National Food Authority o NFA. Nakatutok si Bernadette Reyes. Exclusive! Halos araw-araw na ang pagre-release ng bigas ng Food Terminal Incorporated. Kabilang dyan ang aging rice na binibenta ng 29 pesos kada kilo sa mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at miyembro ng 4Ps. Mula dito sa warehouse ng Food Terminal Incorporated, diretsyo na sa public market sa Tanay Rizal ang mga bigas na ito. Kabilang na ang bigas sa ilalim ng P29 program at Rice for All program. Pero puno pa rin ng mga bodega ng National Food Authority na kailangang mabakante para makabili na ng mga bagong palay ngayong anihan mula sa mga magsasaka. Kaya ibebenta na rin ng NFA ang mga bagong bigas sa ilalim ng Rice for All program. Nakatakdang ibenta ang bigas sa publiko sa halagang 35 pesos kada kilo. Pwede yan under the food security emergency. Pwede namin i-release kasi inataasa kami i-release nyo ang stocks nyo. Pero sa susunod na linggo pa ito inaasahang makakarating sa mga kadiwa store at piling tindahan at depende sa bibiling LGU kung paano sila ibebenta. Sa Quezon City halimbawa, idediretso sa mga rice sellers ang bigas. LGU na rin ang kukuha ng mga bigas sa FTI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 3 Chinese na illegal alien ang nasa kote sa isang apartment building sa Laguna kung saan natagpuan ang samut-saring telecommunication equipment. Iniimbestigahan na sila ngayon kung posibleng sangkot sila sa pag-espiya sa bansa. At nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, sinalakay ng mga otoridad ng apartment building na ito sa Barangay Lamesa, Calamba, Laguna. Ilang kahina-hinala umano mga foreigner kasi ang labas-masok doon, kaya ilang buwan itong minanmana ng CIDG. 3 Chinese ang inaresto matapos makumpirma ng BI na wala silang visa at immigration permits. Wala rin umano mga kaukulang business permit at lisensya ang kumpanya sa LGU. Ang hinala noong una, baka illegal na pogo habang lugar. Pero ang napag-alaman daw, what they're claiming is that they're an installer of communications network. Chinese ang pinaka-team leader, yung mga tao sa field ay mga Pilipino. Hindi lang nila alam kung kanino nanggagaling ang utos at saka kung ano ang mga nagagawa na iba nitong mga ini-install nilang mga communications equipment. Yan, ganyan. ganyang mga Yung tower, oo. 23 Pinoy naman ang isinailalim sa questioning. Nakita rin sa motor pool ng kumpanya ang sari-saring telecommunications equipment
tulad ng mga antena, rectifiers at iba pang equipment. Ang isa sa kanila, sinabing nasa linya ng komunikasyon ng kanilang trabaho. Ilan lang ito doon sa mga telecommunications equipment na ikinakabit o ini-install ng kumpanyang sinalakay ng mga otoridad. Ang mga ito, pati na yung mga computer at gadgets sa opisina, isa sa ilalim rin sa investigasyon oras na makakuha na ng kaukulang mga warrant ang mga otoridad. This is telecom communications. Okay, what do you do? What do you do? We are here for the wireless signal provider. Malalimang investigasyon daw ang isasagawa ng mga otoridad, lalo't may mga naarestong mga Chinese national na sangkot umano sa espionage at paniniktik nitong mga nakaraang linggo. Alam mo naman ng communication nandyan yung isa sa mga lifeline sa ngayon, ito yung pinaka-lifeline ng isang bansa Kasi doon dumadaan yung mga transactions, doon dumadaan even yung issues concerning our country, yung national security issues na i-relay dyan. Ngayon, kung hindi nasalang mabuti yan at kung may nakikialam dyan, that's the problem. And that will be a great problem lalo na kung hindi tayo ang may hawak, lalo na kung ibang tao ang may hawak o ibang bansa, di ba? Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Tiklo sa Pasay ang isang opisyal ng Philippine Air Force na nagbebenta umano ng mataas na kalibre ng baril. Online daw ang bentahan ng suspect na may inirehistrong 50 baril. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa labas ng isang kasino sa Pasay, nangyari ang pagbebenta ng sniper rifle sa isang nagkunwaring buyer, pero biglang nagkagulo. Natunugan pala ng mga nagbebenta na pulis ang kanilang katransaksyon. Kaya nagkaroon na ng commotion, so medyo malakas yung suspect. Yung isang kasama niya, biglang pinatakbo yung sedan na nandun yung sniper rifle. Arestado ang isa sa nagbebenta na isa palang opisyal ng Philippine Air Force. Yung suspect, na-identify namin siya na isa pala siyang Air Force officer with the rank of captain. Have you verified this already with the AFP? Yes ma'am, kagabi po mismo tinawagan ko yung isang contemporary namin doon sa AFP and then positive naman po na tao din nila. Nakatakas naman ang kanyang kasama. Isinailalim sa buy-bust operation ng mga suspect nang makita ng mga otoridad ang pagbebenta nila online. Medyo naguang kami dahil alam namin high-powered yung baril. Alam mo kayo. Yes ma'am, kinagat po namin yung kuan niya, yung offer niya. Sa proactive cyber patrolling kasi, doon namin nakukuha. At the same time, pag na-check kasi namin na pag loose firearm yun, that's the time that we'll be conducting the operation. Ibinibenta ang sniper's rifle sa halagang 1.2 million pesos. Nagulat daw ang PNP Maritime Group nang malamang merong 50 baril ang nakarehistro sa suspect. We'll be looking into their past involvement. Baka may mga nawawalang mga baril sa armory ng AFP or baka meron silang mga nakatransactions before na pwede namin mapagtanungan kung talagang they are really involved into large-scale gun running. Na-recover din sa suspect ang isang government-issued na baril, isang AFP ID, pero parehas daw na hindi pagmamayari ng suspect na tumanggi magbigay ng pahayag sa media. Patuloy na iniimbestigahan ng Maritime Group ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tingnan nyo itong bowler na suot-suot ko. Simple yan, pero naku makahulugan. Nakasulat po riyan ang mga katagang Bayaning Kapuso. Makakatanggap po nito at ang ilang pang freebie ang malahat na makapagdodonate ng kanilang dugo sa bloodletting project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth bukas po yan, February 15. Pero bago yan, ito muna lang paalala. Kilala si Rogelio ng kanyang followers sa social media bilang Lucha Max na nagre-review ng iba't ibang sound system. Subscribe, share, and likes. Pero sa kanilang lugar sa Caloocan, mas kilala siya na isang blood donor. Takbuhan nga raw siya ng mga kapitbahay na nangangailangan ng dugo. Kapitbahay namin dito sa likuran, sinisarayan siya. Tapos kailangan talaga salinan ng dugo. Kahit wala akong maibigay na pinansyal, yung
kahit sa ganitong paraan, nakaka-donate ako ng dugo. At sa ika-13 pagkakataon, muli siyang makikiisa sa Sagip-Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth, Quezon City sa February 15. Alas 8 yan ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil may magandang epekto rin ang pagdodonate ng dugo, ay panawagan siya sa kanyang mga taga-subaybay. Mga busing, inanyayahan ko po kayo, baka gusto nyo rin pong mag-donate ng dugo. Lilinis yung dugo natin at iwas tayo sa mga malubhang sakit. At isa pa, nakakatulong na tayo sa kapwa natin. Kung may bagong dugo dumadaloy sa ating katawan at meron po tayong mga new red blood cell na nagdadala po ng mga nutrients at oxygen sa ating katawan, ay mas magandang ating magiging kondisyon, no, ng ang pangatawan natin. Pero bago mag-donate, siguraduhin munang maayos ang kondisyon ng iyong katawan. Number 1, nakakain ng maayos, no? Wag naman sobra. At saka nakainom ng maraming tubig para maiwasan yung panghihina. Tapos, kailangan nakatulog ng sapat na oras, dapat not less than 5 hours. Samantala, taos-puso naman po kaming nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa aming bloodletting project na ginanap sa Cebu. Tunay po kayong mga bayaning kapuso. Bukod sa nalalapit na pagpapakilig sa mga sinihan, another milestone ang na-achieve ni Janeline Mercado na na-conquer ang takot sa malalakas na pagsabog. Nag-training na kasi sila ng hubby na si Dennis Trillo ng target shooting para sa kanilang upcoming GMA series. May chika si Lar Santiago. Di lang mahilig sa big bike. Sumasabak na rin sa target shooting ang kapuso couple na sina Janeline Mercado at Dennis Trillo. Ang ultimate star, asintado kung bumaril dahil alpha o nasa gitna ng target ang halos lahat ng tama niya. First time daw ni Jen na mag-training sa pagbaril. Kanina nanenervyos pa ako, pero unti-unti. Kahit New Year kasi nagtatago talaga ako. Hindi ko kaya yung mga fireworks, blastings, putok, ganyan. Kaya medyo nanenervyos talaga ako. Pero ngayon, unti-unti mas nagiging komportable kami, naturuan kami kung paano mag-handle, yung mga safety na kailangan mong tandaan pagka gagamit ka ng mga ganong klase na weapons. Once na natutunan mo naman at nalaman mo na yung mga importante, mas mababawasan na yung mga kaba mo. Kasama ni na Dennis at Jen sa training ang kanilang co-stars sa upcoming GMA series na sina Allen Dizon, Joros Gamboa, John Vic de Guzman, Kiel Rodriguez, Seb Pajarillo at James Lucero. Ito kami nag-training for yung tamang posisyon ng barel, kung paano ka pumutok, paano ka tumakbo, paano ka, yung tama talaga bilang pulis. Dahil ang mga character namin dito mga pulis kami, so kailangan as much as possible talagang believable dapat to sa mga viewers natin. More on movements, yung kumbaga tactical movements na kung ano yung ginagawa nung pulis sa mismong enkwentro. So iba po kasi yung sport shooting sa practical. Magsisimula na ang kanilang taping ngayong Pebrero. Siyempre excited na ako kasi first time namin nagagawa ng ganitong genre. So masaya ako na nagkaroon kami ng chance na gumawa ng ganito. Tsaka dito sa show na to, pipilita kami maging fit talaga kasi kailangan namin mag-workout, kailangan ready kami dun sa mga fight scenes, sa mga stunts na gagawin. Working ang Denjen ngayong Valentine's Day para sa promo sa Cebu, para sa pelikula nilang Everything About My Wife, kasama si Sam Milby. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Walang takas sa magkahiwalay na operasyon ang ilang sangkot sa umunoy pambubugaw ng mga menor de edad. Dalawa sa mga nahuli mismong nanay ng mga nasagip na biktima. Nakatutok si John Consulta. Napaiyak ang mga batang ito nang sagipin ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division sa Pampanga.
4 ang arestadong suspect. Ang isa sa kanila, sarili mismo nilang ina. Ang iba, kanilang mga kamag-anak. Paulit-ulit nang pumupunta dito sa Pilipinas. Patuloy niyang i-exploit, dinadala nila sa hotel. And then so kung nandito sila, nandito yung mga foreigners, cash on cash basis. Minsan itong mga foreigners na nakatransact nitong ating mga mothers Filipinas ay binibenta din sa ibang mga parokyano, minsan sa dark web pa. Ang mother in particular, sila po nag-engage din sa online exploitation ng kanilang sarili. Just to keep yung pera na makatanggap sila, ay inaalok nila yung kanilang mga minor de edad na mga anak na babae. At kung minsan, pati yung mga anak nilang mga lalaki ay inaalok nila sa foreigner at mas mataas ang bayad. Sa Tarlac naman, bakit po wala lang po yung mga kanila lang po ba? Kung bibilibin na product. sinubukot pang pumalag ng nanay na ito nang huliin ng mga ahente ng NBI Davao City. Ang dalawa naman niyang anak, edad 6 at 10 taong gulang, nasagip ng mga otoridad. Ayon sa NBI, binibigay daw ang mga bata sa US National na parokyano para abusuhin ng sabay. Ang magkahiwalay na operasyon, iginasa kasunod ng reklamong online exploitation of children. Dahil sa kahirapan, dahil sa pangangailangan sa pera, ay humahantong sa ganitong business ang ating mga kababayan, no? But then this is not a justification na para sirain natin ang buhay ng ating mga anak. Naharap sa reklamang paglabag sa anti-online sexual abuse of children at child abuse ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inhale, exhale. Pero paano kayo mga kasmile kung malalaman yung 79th most polluted air ang Pilipinas worldwide noong 2023? Worry no more dahil may mas pinaliit at ginawang abot kayang paraan para masukat ang kalidad ng hangin real time. Tara, let's change the game! 13.5 micrograms per cubic meter ang naitalang air quality sa bansa ayon sa World Air Quality Report noong 2023. Halos 3 beses na mas mataas yan sa 5 micrograms per cubic meter na annual average standard ng PM2.5 concentration na itinakda ng World Health Organization. Dahil dyan, Pilipinas ang naitalang 79th most polluted air out of 134 countries worldwide. Yung air quality is an unseen problem po all around the world. It becomes really, really concerning to Filipino health and world health. Di na bagong konsepto ang pagsukat sa kalidad ng hangin. Pero what if may murang portable device na pwedeng mag-monitor ng real-time air quality? Anytime, anywhere. Sagot na yan ang Aeroscan, isang air quality detector developed by grade 12 students from Capitolio High School. Ang 10 to 50,000 pesos average cost kada unit sa merkado. Mas pinaliit at ginawa pang abot kaya. Our air quality monitor po is used po indoors and outdoors. Isa rin po kasi na sa difference namin is portability. For 3,000 pesos, you're getting gold standard accuracy and durability. Equipped with sensors ang prototype na kayang sukatin ang ilang klase ng fine particulate matter sa hangin na karaniwan daw sanhi ng iba't ibang respiratory disease. Calibrated ang prototype ayon sa air quality standard ng World Health Organization. Our calibrations work and our Aeroscan is accurate to the 95th percentile po. It's connected through Wi-Fi, and we have created a website po that will show it. So it is also accessible sa phones or laptops. So this is Aeroscan. It can be powered by an external power source. This can be power banks, batteries, or even through a wall outlet. This only needs to be in range of Wi-Fi. Aeroscan needs only to be placed in an environment where there is a 3 to 6 feet height
for optimal air circulation within the device. This is Aeroscan's dashboard. Currently, our air quality index is at 73 or is classified as moderate. Noong nakaraang taon ay ginawarang first place ang Aeroscan sa Division Science and Technology Fair at nakatanggap din ng special award sa Regional Science and Technology Fair. Mas pinadaling paraan para ma-monitor ang real-time air quality para sa kalusugan at sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Sa mga hindi nakapag-celebrate ng Valentine's Day ngayong Biyernes pero babawi ngayong weekend, huwag kalimutang magdala ng payong dahil may tsansa pa rin ng ulan. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa ilang bahagi ng Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Sa hapon, mataas na ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa dahil sa thunderstorms. May malalakas na ulan kaya doble ingat at mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Pagsapit ng linggo, wala namang gaanong ulan sa umaga pero bandang hapon, magsisimula na ang posibleng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa kasama ang Northern at Central Luzon, Bicol Region at Mimaropa. Gayun din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansang maulit ang mga pag-ulan ngayong weekend gaya ng nararanasan kaninang hapon sa ilang lungsod. Sabi ng Pag-asa, walang bagyo o sama ng panahon na namamataang makaka-apekto sa bansa. Ang mga posibleng pag-ulan ngayong weekend ay dahil sa epekto pa rin ng iba't ibang weather systems kasama ang shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies. Ngayong Valentine's Day, may mas gustong matanggap ang ilang Pinoy kesa sa bulaklak batay sa isang survey. Ang boses ng ating mga kapuso, pakinggan natin sa pagtutok ni Joseph Moro. Ngayong Valentine's Day, ano ang inyong gustong matanggap? Tanong namin yan sa mga nagde-date ngayong mismong araw ng mga puso. Sina Romel at Noemi na 6 na buwan ng magkasintahan, nagregaluhan na ng bulaklak at board games. Pero ang mas nakakapagpadibok raw ng puso nila? Love and companionship. Kasi yung money and flower, may earn ko naman yan. Sure na tayo dyan. Yes, 100%. Mas mahalaga sa akin yung mahal ako nung tao ganun. 2 points agad tayo for love pero may iba, ka-team totoo. Anong regalo yung gusto mong matanggap sa Valentine's Day? Pera. Walang kagatol-gatol ha, pero... Bakit? Siyempre, kailangan yun. Mas practical na. Opo. Ayaw mo ng bulaklak? Ayaw ko po. Bakit? Ano po, nawawala po yan eh. Pagka pag matagal na. Yung pera, maraming babagay na mabibili. Sina Joe at Jem na 3 years na magkarelasyon ang parehong gusto. Flowers. Flowers? O bakit? Kumbaga, sa totoong pagmamahal lang yung siguro. Symbol? Oo, simbolo kumbaga. It's a tie na sa pagitan ng love and companionship at flowers. At sa 10 tao namin na sinurvey, tag-4 ang may gusto ng love and companionship at flowers, samantalang 2 ang may gusto ng pera. Ito rin ang tanong ng Social Weather Station sa lampas 2,000 tao noong Disyembre. Lumabas ding love at companionship ang pinakagustong matanggap o maramdaman ng mga Pilipino ngayong Valentine's Day. Tinaob na nito ang dating top 1 sa wishlist ng mga Pinoy na pera. Ang mga babae, pagkatapos ng love and companionship, gusto na nila pera. Ang 60 years old ngang si Luz Luminda, sa halip na umibigat mag-asawa sa pag-aalaga ng magulang na may sakit, ginugulang buhay. At ngayong siya naman ang nangangailangan ng kalinga. Pwede ring pera. Bakit? Kasi pandagdag sa pambili nung. Kasi na-operahan ako. Ang mga lalaki naman, kasunod ng love and companionship, kahit anong regalo mula sa puso at bulaklak, pang-4 lamang ang pera. Ang magkasintahang Roda at Claire, parehong love and companionship ang gusto pero kinarir pa rin ang araw na ito. Si Claire mismo ang gumawa ng mga paper roses na ito. Pero mas gusto ko yung time with my loved ones. Mas iba po kasi sa pakiramdam pag kasama mo po yung mahal mo po. Pero kahit sa anumang paraan ang mahalaga, Pinapakita namin kung ano yung gusto namin maramdaman sa isa't isa. Valentine's Day man o hindi. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
At eto, pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Karamihan sa mga commenter, praktikal, kaya pera o cash ang sagot. Eh syempre, pambili raw yan ng bigas at ulam, pati ng gatas at diaper. Sabi nga ng isang netizen, mas kikiligin daw si Mrs. kung pera ang ibibigay ni Mister dahil sa hirap mag-budget. Ang isa namang ito, cash na lang dahil siya na raw ang bibili ng mga regalo para sa sarili. Ang iba naman, mas gusto pa rin ang chocolates and flowers as Valentine gifts. Meron ding mga netizen na hindi material na bagay kundi good health, good career, love and true happiness ang gusto matanggap. Ang ilan na nga, yakap lang, sapat na. Pero kung di naman daw kalabisan, bakit kailangan pang pumili kung pwede naman daw lahat ng yan? O why not, di ba? Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 Oras.